Lakas ng par! Meron natin Cavite par! Takits par! Lamig par! Mulan par! SM City, Tansa. Par! Face mask ba par? Tube mask ba par? Ayun par oh! Ayun oh! Mga broski! Uy! Powerful par! Face mask broski! Ganda par! Promise par! Nakakahinga par! Welcome to Maragondon! Let's go! At dahil panalo ang Lakers, at dahil malapit na kami sa aming destinasyon, 8 minutes na lang. Cheers tayo, Besh. Buko toast! Cheers! Ano? Ano? Pagod ka na ba? Sumuminom? Ha? O sige, pahinga ka lang dyan, ha? Lapit na tayo. One day na lang, ha? Lapit ka lang. Okay? Marami pa tayong pagsasamaang ride. Ayos? Nasusuko, ha? Kalma ka lang. Relax. Alam ko, pagod ka na. Ako hindi pa. Kasalukuyang nandito po tayo ngayon sa West Philippine Sea, mga kaibigan. Ginaw na ginaw po kami. Inano. Bakit Arabiano agad? Bakit? Racist mo? Ano ba? Lamig. Kung nakikita nyo, mga kaibigan, yan, isang basa kami. Yung tent, tsaka yung kaibigan ko. Tamo nyo naman, mukha na siyang basang sisiw. Yung fly sheet namin. Bike pa more. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Ayun na. Oh, sisimulan na natin. Section. Sisimulan na natin yung unang katanungan. Unang katanungan natin, ano nga ba ang nagagawa sa'yo ng pagbibisikleta at bakit ka nagbibisikleta? Ikaw muna, Besh. Bakit ka nagbibisikleta at ano nagagawa sa'yo? Ako to release stress. To release stress. Daily life. Stress ng araw-araw na buhay. Pag nagbabike ako, kahit sandali nakakalimutan ko siya. Naging malaya yung isip ko. Tama. Magandang punto yun. Ako rin. Actually, pagka galing tayo sa trabaho, di ba, usually yung mga kaibigan natin 8 to 5 work, di ba? So yung mga 8 to 5 work ng mga kaibigan natin, yung weekends nila, doon sila nagbabike para ma-release lang yung, alam mo yun, yung stress nila, ma-release lang yung tension sa utak nila, sa isip nila, sa dibdib nila. Kasi may mga tao na kapag ka nagbabike, mas nagiging malawak yung ano nila eh, yung views nila. Mas nagkakaroon sila ng mga artistic views in life. Kapag ka nagbabike sila, nakakita sila ng ibang perspective, ika nga eh, kapag ka nagbibisikleta sila. Especially kapag ka kasama mo yung mga kaibigan mo, yung talagang close friends mo. Yun ang kagandahan kapag ka nagbibisikleta ka. Aside from ano, syempre, nakakapagpa-healthy, syempre, bukod yun, talagang alam naman natin, di ba? So, bukod doon sa pagiging healthy, gamitin natin yung pagbibisikleta bilang ano, parte ng buhay natin sa pagre-release lang ng mga stress sa buhay natin. Napakarami ng isipin, napakarami ng problema, di ba? Dadagdag pa yung mga iba't ibang klaseng problema sa trabaho. Malaking bagay na nakakapagbisikleta tayo. Alright? Oh, sunod nating question habang malakas pa rin ang ulan. Okay. Kung may kapangyarihan ka, second question natin, ano ang gagawin mo para maka-help sa biking community? Ikaw, Master, ano gagawin mo? Kung may kapangyarihan ka lang, anong gagawin mo? Ikaw, Besh, ikaw muna. Kung may kapangyarihan ka, anong gagawin mo para maka-help sa biking community?
Ay, hindi not necessarily kapangyarihan yung powers. Yung kapangyarihan, impluwensya, meron kang kakayahan gaya nila JB Ejercito, gaya nila Attorney Raymond Fortun, yung mga ganun ba? Ikaw, Besh? Siguro mas ipupush ko magkaroon ng safe na bicycle lane para Tama. Yung strict. na-enforce sana yung actually meron naman tayong bicycle lane kasi Hindi lang na-implement, yung implementation. hindi lang na-implement saka parang dahil lang biglang naisip nilagay, so pilit siya, hindi siya talaga bike lane kasi nakikiagaw ka sa kotse sa mga ibang sasakyan. Pero kung sana, well, ini-implement ng maayos yung batas na bike lane lang, di ba? Saka sa mga lugar na pwede pang i-improve yung or gawa ng talagang dedicated bike lane, yun siguro mas i-ano ko yun, ipupush ko yun para safe ka talaga. Hindi ka mag-aalala kung sisingita ka ng motor or ikakat ka ng kotse kasi walang barrier. Tapos minsan ang kipot ng bike lane natin eh. Tapos yung gilid pa ng manhole, gilid pa ng kanal, di ba? So delikado kapag talaga. umulan, pwede kang sumubsob, di ba? Madalas. Delikado Okay. talaga. Maganda yung input na yan. Ako, siguro para sa akin, kung meron akong kapangyarihan na kahit papaano maka-help sa community, siguro mas i-implement ko yung mas hihikayatin ko sila na gumamit ng bisikleta. Sa paanong paraan? Kasi dito sa atin sa NCR, especially sa NCR, napaka-traffic, napaka-dami ng sasakyan. So, ngayon, kung ipaprioritize ng gobyerno na yung mga gumagamit ng bike, bike to work, merong sariling parking. Bike to work, meron kang sariling daan. Bike to work, meron kang sariling tagabantay. May nagbabantay ng bisikleta mo para hindi ka mangamba kung ano man yung bisikleta mo, mamahalin man, mumurahin man, o mid-range man. May magbabantay sa parking, hindi ka mangangamba na baka mawala. Tapos, i-implement ko doon na kapag may nawala at nasira sa bisikleta na ang may kapabayaan ay yung pinagparkan mo, mananagot yung pinagparkan nyo. So, para ma-encourage mo yung mga tao na gumamit din ng bisikleta at the same time. Hindi naman kasi lahat ng tao may kakayahang bumili ng sasakyan. At hindi lahat ng tao makakasakay agad-agad kung sakasakali mo mga commuter sila. So, ganun lang sa akin, para sa akin. Okay, susunod natin. Ano ang may papayo mo sa mga bagong dugo o mga newbie, mga beginner na mga siklista? Ikaw, Master. Beshi, anong may papayo mo sa mga newbie, beginner na mga siklista, especially mga kagaya nito, yung ride natin kanina, along the way, ang daming bata, di ba? Ang daming bata. Ano may papayo mo sa kanila? Sumunod sa batas trapiko. Yan, tama. Maging disiplinado sa kalsada. Tama. Saka ano ba yung experience mo? May na-experience ka ba? wala naman so far. Saka kumbaga kung nag-iisip ka mag-bike, kung ano yung bike mo, kung may bike ka na, tapos gusto mo siyang mas i-explore yung pagbibisikleta, yun muna gamitin mo. Saka ka na mag-isip ng bibili ka ng bago or mag-upgrade ka. I-enjoy mo muna kung anong bike na meron ka. Kasi yun naman talaga yun it doesn't matter anong bike mo, basta nagbabike ka. Huwag ka masyado ma-conscious sa brand or saka mo na isipin yun pagka talagang gusto mo ng bike or may budget ka, pwede mo mag-ipunan. Pero huwag ka muna ma-conscious sa anong brand ng bike mo or anong bike meron ka. Oo, tama yun. Dagdag ko lang din dun sa sinabi ni Beshi na pag-aralan nyo muna yung bisikleta. Pag-aralan nyo muna, kunin nyo muna yung attitude ng bisikleta at kung paano siya gagana ng maayos para sa inyo, para sa mga newbie. Pangalawa pa dun is maging responsable kayo. Gaya kanina nung namigay tayo ng I am responsible cyclist sa mga kaibigan natin. Para at least makita nila na pag dinikit nila yung sa bisikleta nila, yung I am responsible cyclist, makikita nila yung mga taong mga katabi nila na nakabisikleta rin, makikita na I am responsible cyclist na talagang papangatawanan nyo na kayo ay mga responsabling siklista. Huwag kayong gigitna ng kalsada kasi sigurado possible masagasaan kayo.
dito lang kayo sa right lane, dito lang kayo sa slow lane. Kung wala mang bike lane, dito lang kayo sa pinakasagad. Okay? At always wear helmet. Okay? Kung meron kayo pambili pa na extra gloves, mag-gloves kayo. Kung meron kayo extra pang sapatos, mag-sapatos kayo. Huwag kayong magra-ride kung sakasakali man halimbawa yung ride nyo medyo fast pacing. Huwag kayong magsa-sandals, huwag kayong maggaganon. Magsapatos kayo as much as possible. Pero kung touring naman lang, okay lang naman yun. Kasi ang touring naman, napaka pacing, bagal naman, mabagal lang naman ang touring di ba? So gaya namin, nakatouring kami. Touring kami, ang bagal-bagal namin. Pero nakasapatos pa rin kami. Alright? Yun lang. Okay, at sumunod natin, syempre, ano nga ba ang masasabi natin at maipapayo natin sa mga veterano na siklista? Ako muna. Ako para sa akin siguro, marami kasi akong, bukod sa mga beginner na nakikita ko sa kalsada na nagbabike, siguro sa mga veterano is maging halimbawa kayo, magsilbing halimbawa kayo sa kanila para tularan nila kayo. Sa paanong paraan? Huwag niyong ipakita sa kanila na wasiwas kayo sa kalsada. Huwag niyong ipakita sa kanila na barubal kayo sa kalsada. Ipakita niyo sa kanila na ito ang tamang pagbibisikleta. At ito ang tamang forma ng pagbibisikleta. Nakasapatos, naka-helmet, nakasalamin, naka-gloves. Kasi protection nila yon, hindi kung para sa forma lang. Okay? Sumunod doon, payo lang din is kung magra-ride kayo at may kasama kayong veterano, may kasama kayong mga beginner, ito para sa mga veterano. Baguhin niyo yung pagkain niyo. Ipakita niyo sa kanila na gawin niyo, kakainin niyo yung kailangan niyo, hindi yung gusto niyo. Okay? Kasi napakarami ngayon, especially ngayon na napakainit. Napakaraming mga veterano ang tumitirik sa kalsada dahil sinumpong ng hypertension. Bakit? Ano kinain? Kumain ng sisig, kumain ng sinigang na baboy, kumain ng bulalong medyo may taba-taba pa. Patay tayo dyan. Total, mga veterano na rin naman kayo. Umiwas na kayo sa ganyan. Kaya nga kayo nagbabike 'di ba? To get fit, 'di ba? Kaya ipakita nyo na sa mga kabataan na, iwasan nyo na yan. Kasi ito yung dinanas ko dyan. Tapos, ipapakita nyo pa sa kanila yung mali nyo. Mali naman yon. Okay? Tapos, lagi nyo silang pagsabihan na right after ng ride, mag-recover sila. Magbigay sila ng pagkakataon na i-recover yung katawan nila sa paanong paraan. Kumain sila ng tama at naaayon sa kailangan ng katawan nila. Okay? So, yun lang. Ikaw, Beshi, ano masasabi mo sa mga veterano nating siklista? Sinabi mo, basta be a good example and laging maging encourage, huwag maging nega, lalo na sa mga baguhan. Kasi marami kasing mga veterano na, ako nga, ano pa ako Mas maging encouraging siguro para mas ganahan yung mga kesa yabangan nila, diba? Kesa yabangan nila. So, ayun lang. Ikaw, Master, bilang veterano, ano maipapayo mo sa mga beginner na mga siklista natin ngayon? Alright, comment mo lang dito Okay, at sumunod, ano ang maipapayo mo, Papa Jack, sa mga bago pa lang mahihilig sa bisikleta at bibili o bubuo ng bisikleta? Ako, para sa akin, marami nang nagtanong sa ating channel tungkol sa Papa Jack, ano ba yung dapat sa akin, ano ba yun? Alam nyo mga master, unang-una depende yan Hindi dahil gusto mong magbisikleta, bibili ka ng bisikleta. Hindi ganun yun. Ang pagbibisikleta, meron tinatawag na personalidad. Okay? Merong kanya-kanyang personalidad ang pagbibisikleta. Kung ikaw, ang trip mo, ang naiisip mo sa sarili mo, yung medyo tumatalon-talon ka, tumitira ka sa buhangin, tumitira ka sa putikan, at wala ka pang bisikleta, pero gusto mo yung mga ganun, mag-MTB ka. Okay? Huwag kang basta bibili ng bike dahil gusto mo magbisikleta, dahil eventually, gastos yan. Pagka gusto mo pala yung matulin, gusto mo pala yung bakit mo tinapakan? Gusto mo pala yung nakikipag-racing ka road bike ang bilin mo. Kasi mali kapag bumili ka
halimbawa, bumili ka ng fat bike pero gusto mo pala nakikipagkarera ka. Bumili ka ng folding bike, gusto mo pala nakikipagkarera ka. So mali yun. Alamin mo muna kung ano yung gusto mong mangyari kapag nagbibisikleta ka. Ngayon, kung hindi mo pa alam, ang pinaka-safe para malaman mo, mag-MTB ka. Okay? Yung mumurahin lang muna na MTB. Ngayon, kapag nagamit mo na siya at tingin mo sa sarili mo, kapag pumasok ka na sa community ng biking at nakita mo yung sarili mo na, ay, hindi pala ako pang MTB, pang road bike pala ako. Ay, hindi pala ako pang road bike, pang gravel bike touring pala ako. Yun pala yung mga trip ko. So, yun yung oras na pwede ka nang bumuo ng bike mo. Kesa bibili ka ng mamahalin, tapos biglang-bigla, hindi pala yun yung trip mo. Diba? Yun lang yun. Ikaw, Beshi, ano ba sabi mo? Sa mga bubuo na mahihilig pa lang, ano may papayo mo sa kanila? Mag-research. Tama? Kasi yung nangyari sa akin. Based on experience yan. Based on experience yan. Kasi yung nangyari sa akin, nung binubuo ko yung touring bike ko, di ba? Pinakonsulta kita. Pero, pag may nakikita ako sa FB Marketplace, kunwari na sa budget ko, alam kong baka pwede. Binili ko. Tapos kung bubuuin na natin, hindi pala pwede. So, yung mga ganon. Okay, tama. Mag-research ng mabuti. Para hindi doble gastos. Yun, actually yung research madali eh. Pero yung doble gastos, yun yung masakit. Yun yung masakit. Kasi hindi mo alam kung paano mo i-dispose eh. Kasi lalo pa ngayon, saturated the market. Since saturated the market, napakahirap. Baka may gusto ng upkit, may binibenta ko. May binibenta siyang upkit nga pala, Jore upkit PM lang kayo, ano lang kayo, comment lang kayo dito, tapos sabihin ko sa inyo kung saan. Alright? Thank you, turn natin. Tarik! Ang tarik ang putik! Sabay araw! Correct. The joke's on you, guys.